Hello, hello, hello! Welcome back sa channel natin, and today itetest ulit natin ito ating Thunderbox Apex Pro na power station. Kasi sabi ng seller ay dapat mas mataas daw kaysa sa 450 watt hours na capacity yung nakuha natin nung tinest natin. Parang nasa 600 plus yun sa kanila. Bakit daw yung nakuha natin ay 400 plus lang? So, charge ulit natin and then itetest ulit natin yung capacity niya. At meron pa tayong isa pa ang Thunderbox Apex Pro. Itetest din natin to para ma-compare natin kung yung battery lang ba nito ang may issue at ito ay mas mataas ang makukuha natin. So bago to kakakuha lang natin sa box, i-charge din natin siya. Ayan. So iiwan natin na magdamag para sure na puno talaga yung battery. At bukas itetest natin yung capacity. Ayan po. Green na lahat. Ayan. 14.6 volts na yung palagay. Pareho sila. Unahin nating i-capacity test itong luma. So same ang gagawin natin katulad dun sa dati. Magsasaksak tayo ng power meter. At yung LED light natin na 50 watts. Ayan. 50 watts, 53 watts. Dito 49.52 watts. So parang may additional siya na 5 watts yung nagagamit nito. Pwede nating i-compute yan mamaya. In case na sabihin nating mali yung nakakompute nito, maglalagay tayo ng orasan para ma-timelapse natin. Makikita natin kung anong oras siya mamamatay talaga. Ayan, naka-record na. So, babalik tayo after 5 hours para ma-check natin kung ano nangyari. Ayan, 5 hours na nakalipas. Nag-start tayo ng 10:30, 3:30 na ngayon. At ang nakuha natin capacity, ayun, 250 watt hours. So, sakto siya. Kasi multiply nyo lang naman kung ilang watts yung load nyo at yung oras. So, naka 5 oras na tayo. Multiply natin ng 50 watts, 250 watts. So, yun, okay naman. Ayan po, natapos na. I-check na natin. Try nating i-turn on kung magte-turn on pa. Ayaw na. So, i-check natin. Tumaas yung nakuha natin. Naging 550 na. Tapos, nagtagal siya ng 663 minutes or 11 hours. Ayan, 550 na. Imbes 400 plus. So, nadagdagan. Ano nangyari? Next, itry natin yung isa pa. Kasi sabi nila 600 plus, pero 500 plus pa lang yung nakuha natin. 13.3 yung voltage niya. Saksak ulit natin yung charger para sure na full. Ayan. So, nagcha-charge ulit siya. Hintayin natin maging green bago natin i-start. Ayan, kakatapos lang at tanggalin na natin, saksak na natin yung power meter natin. So, ganun ulit. Hintayin lang natin matapos. Ayan, natapos na. Check na natin agad yung capacity. Tingnan natin kung ilan ang nakuha natin sa bagong power station. Ayun, close din siya sa nakuha natin dun sa isang power station, 550 watt hours. Eto, 560 watt hours. Nagtagal siya ng 675 minutes or 11.25 hours. Ngayon yung sa capacity testing nila, ang nakuha daw nila ay 650 plus. Bakit tayo 560 lang? Kasi mas mababa yung wattage na may measure nito. Kasi kapag yung kinompute nila, based dun sa wattage na lumilitaw dito. Kung i-base natin yung wattage dito, which is etong huli nating tines, ang lumilitaw dito, nasa 57 to 59 watts. Yung lumilitaw. Kung i-multiply natin yun sa tinagal nung power station na to bago malobat ay yan, sabihin natin 50, 58, 59 nga kanina yan eh. So 58 na lang muna. 58 multiply natin ng 11.25. Ayan, so 652 watt hours yun nakuha kung based dun sa wattage lang na lumitaw dito. Kung yun na may measure nito nasa 550 plus lang. So bakit
450 yung nakuha natin dun sa pinakauna. Ni-review ko yung footage natin dun sa unang video at ang napansin ko, nung nag-test tayo, eto tignan nyo, nakita ko na naka-on yung USB. Makikita nyo yung icon dito na naiwan. So para ma-confirm natin yun, i-try ulit natin dun sa luma. Ito yung luma, kaka-charge ko lang yan, kakatanggal ko lang sa charger. Saksak ulit natin tong LED light natin. Tapos i-on natin yung USB. So, hintayin ulit natin na matapos. Tignan natin kung ma-replicate natin yung 450 watt hours na nakuha natin. Ayan, natapos na. At ito yung time lapse niya. Makikita nyo na hindi naman yun ang issue natin. So, tingnan natin yung capacity. Ayan. 550 watt hours talaga yung nakuha natin. Kahit naka-on yung USB output niya. So, hindi yun yung problema. Ewan ko kung bakit yung una nating test, 450 ang nakuha natin. At nung inulit natin, umabot na ng 550. Again, 550 dito. At kung i-compute natin yung wattage na lumilitaw dito, abot ng 650. So, katulad din nung computation nila. Now, ano ba ang mas tama na wattage? Yung nakukuha nito or yung lumilitaw dito? So, pwede nating i-verify by checking kung ilang amps ba talaga yung hinuhugot ng nito. So, pag sinaksak natin, ayan, 53.8 watts. Ang wattage ay pwede nating computein, i-multiply nyo lang yung voltage sa current. So, pwede nating i-check yung current niya dito. Ayan, 0.22. And then, i-check natin yung voltage nung ito, 243. So, multiply nyo lang yan. 243 tapos 0.22. Ayan, 53.46. May power factor pang kinocompute dyan. Tignan natin kung ano yung power factor niya. Ayan, 0.975. Multiply nyo rin dyan. Ayan, 52 watts. Close tayo dito sa lumilitaw dito. Pero yung dinidisplay nito, medyo mas mataas. Sinasama niya kaya yung power losses nung mismong inverter. Ewan, kasi ang kinocompute naman natin dyan ay yung usable na wattage. Yung usable na power. Kung ilang watt hours yung magagamit natin. Kasi yung power losses, hindi natin magagamit yun. Ginagamit yun ng inverter. Ang gusto natin malaman ay kung ilang watt hours talaga yung pwede nating magamit. 550 watt hours yung nakukuha natin dito. Ewan ko kung ano talaga nangyari dun sa una nating capacity testing na 450 lang ang nakuha. Baka hindi pagising lahat ng electrolytes nung battery. Kasi meron ding ganun na nangyari sa akin before. Pag hindi mo pa nasa-cycle yung battery, siguro baka hindi pa gumagalaw talaga yung mga lithium ion sa loob ng cell. Pag sinycle mo, saka mo magagamit yung buong capacity ng battery. So, may point din siguro yung sinasabi ng iba na i-fully charge and then fully discharge. Tapos yun, gamitin mo na. Sinasabi kasi din nung iba na wala namang memory effect yung mga lithium cells na ngayon. So, hindi na dapat nangyayari yun. Ewan natin kung anong nangyari, kung bakit mababa lang. Usually, ang ginagawa ko talaga, nagka-capacity test tayo ng twice or 3 times para ma-confirm talaga yung capacity test na ginagawa natin. Kaso nagmamadali tayo nun, isa lang yung ginawa natin kasi medyo matagal din. Nasa 9 to 10 hours yung pag-discharge ng battery. So, siguro sa susunod, sisiguraduhin na natin na uulitin natin yung capacity test para sure na tama yung capacity na makukuha natin. So, sorry po kung mali yung nailagay ko. Dapat dinoble talaga natin para sure yung capacity. So, mas mataas naman sa 450. Mas mataas yung isa, 560 yung nakuha ko dun sa isa. So, ayun po. Pag may katanungan pa po kayo, leave lang po kayo ng comment below. Don't forget to like and subscribe and I will see you again next time. Bye! Gentlemen, welcome to Birmingham Airport where the local time is approaching 5 minutes to 8 p.m. More than And the outside temperature is 16 degrees Celsius. Why did